Mga idol at kabayan, good news ba ang hanap mo? Ito ang channel na para sa iyo. Sweden at Amerika nagtatagisan upang makuha ang isa sa mga bigating military spending ng Pilipinas ngayong Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 3. Merong bansa ang nag-offer ng 12+2 na mga fighter jets para sa Pilipinas. Ang tanong, anong bansa kaya ito? Pero hindi naman magpapatalo ang isang bansa lalo't kaalyado ito ng Pilipinas ng matagal ng panahon. Nag-offer ito ng pinakabago nilang modelo ng multi-role fighter, ang F-16 Viper Block 70 fighter jets, at upang ipakita na handa nitong palakasin ang depensa ng Pilipinas at upang i-counter ang offer ng Sweden, pagbibigay ito ng karagdagang 12 multi-role fighter bilang military aid sa Pilipinas. Wow na wow! Ibig sabihin kapag dito kumuha ang Pilipinas ng mga multi-role fighter, kahit mahal, instant naman na magkakaroon ng 12+12 na mga fighter jets ang Pilipinas. Saan ka pa? Dalawang squadron agad. Ito ang balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Hermes! Handa na ba kayong alamin ang mas pinainit na pagtatagisan ng Sweden at Amerika para sa multi-role fighter acquisition project ng Philippine Air Force? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagbili ng Pilipinas ng mga multi-role fighter aircraft para sa Philippine Air Force para mapalakas ang kakayahan ng hukbong himpapawid ng Pilipinas na protektahan ang airspace ng bansa. Ayon sa impormasyong ating nakalap, marami sa ating mga Pilipino ay nagustuhan ang offer ng bansang Sweden pagdating sa multi-role fighter acquisition project ng Philippine Air Force. Dahil kung presyo lang ng mga fighter jets na kanilang ibinebenta sa Philippine Air Force ang pag-uusapan, pasok na pasok ito sa nakalaang pondo na tinatansyang nasa 61 billion peso. Sa offer ng kumpanyang sub ng bansang Sweden, makukuha ng Philippine Air Force ang 12 Subjust 39 Gripen C/D at meron itong dalawang karagdagang mga fighter jets bilang libre. Sino ba naman ang ayaw ng ganitong klaseng offer? Lalo't ang 14 na Subjust 39 Gripen C/D ay brand new. Kamakailan lamang ay dumating sa Pilipinas si Swedish Trade Minister Johan Forssell at sinadya ang Department of National Defense. Si Acting Undersecretary of National Defense Angelito De Leon ay tinanggap si Swedish Minister for International Development Cooperation and Foreign Trade Johan Forssell sa kanyang pagbisita sa Department of National Defense noong 19 ng Mayo taong kasalukuyan. Inilala ng dalawang opisyal ang dumaraming pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Sweden na sumasaklaw sa iba't ibang larangan mula sa ekonomiya hanggang sa depensa. Inaasa ng dalawang opisyal ang higit pang pagpapaunlad ng bilateral na relasyon sa pagtatanggol sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng paglagda ng Memorandum of Understanding o MOU hinggil sa kooperasyon sa pagtatamo ng mga defense material acquisition. Isang hakbang na pinaniniwala ng ating mga kababayan na ito na ang hudyat para makuha ng Pilipinas ang kauna-unahan nitong mga multi-role fighter, ang Subjust 39 Gripen mula sa bansang Sweden. Pero sa kabila nito, ayon sa impormasyong ating nakalap, hindi magpapatalo ang Amerika kung freebies lang o libre ang pag-uusapan, dahil ang dating alam natin na offer ng Estados Unidos sa Pilipinas na 12 F-16 Block 70-72 na kasama ang mga armas, logistic support, training at marami pang iba. Pero dahil sa EDCA ang Amerika ay tinapatan ang offer ng Sweden ng mahigit pa dahil sa posibilidad ng paglipat ng 12 mga karagdagang F-16 C/D fighter jets bilang military aid sa Pilipinas. Naku po, saan ka pa? 12 F-16 Viper Block 70 tapos meron pang 12 F-16 na instant 2 squadron agad ang makukuha ng Pilipinas. Sigurado na kahit na may kamahalan ang mga brand new na multi-role fighter na ibinebenta ng Amerika, siguradong mapapaisip talaga ang Philippine Air Force. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, ano ang mas pinaka-practical, maganda at dapat piliing offer ng Pilipinas pagdating sa pagbili ng mga multi-role fighter ng Philippine Air Force? Sa Sweden ba o sa Amerika? I-comment nyo lang sa video na ito. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!